Hello mga Inday! Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Nakakaloka, kakagising ko lang ngayon and humihigop lang ako ng mainit na kape. Charis! Ayun mga Inday, gusto ko lang i-share sa inyo ang mga common or tatlong mistake pagdating sa inyong mga finances, pagdating nyo dito sa Amerika. Yung bahay or yung inuupahan yung renta. Number two, yung inyong kotse. Number three, ay yung pagbili ng mga mamahaling gamit, pagbili ng mga mga branded na t-shirt, branded na bag, branded na kung ano-ano man. Kung ano pa, branded na relo, branded na ganyan, di ba? So, gusto ko lang i-share sa inyo para pagdating nyo dito sa Amerika, medyo ready na kayo. Ready, nakakaloka. Una sa lahat mga Inday, pagdating sa renta or apartment ninyo mga Inday. Una, number one tips kapag naghahanap kayo ng apartment dito sa Amerika mga Inday. Unang-una na mga Inday. Okay? Ito ano talaga to? Um, nakakaloka. Wait. I'm sorry mga Inday. Ayan, hindi ko siya ini-edit kasi nga tamad na ako mag-edit sa mga ganon. So, dead makels na. Okay? Nag-excuse naman ako sa inyo eh. So, yon mga Inday, pagdating sa bahay, apartment, or rental, rental room, or kung ano man yung gusto ninyo, whether condo, apartment, or bahay man yan. Una sa lahat mga Inday, live below your means but within your needs. Again, live below your means or within your needs. Mga Inday, hindi nyo kailangan ng napakagarbong bahay dito sa Jumerica, mga Inday, or America. Never settle into that kind of apartment. Una sa lahat, mga Inday, always ninyong isipin kung ano ba talaga yung goal kung bakit kayo pumunta dito sa Jumerica or America. Ano yung goal ninyo kung bakit kayo pumunta dito sa Amerika? Number one goal, kung ang goal nyo talaga is para makaipon ng pera or para ma-attain yung mga financial goal ninyo mga Inday, dapat iayon ninyo yung lifestyle ninyo sa goal ninyo. So kung gusto nyong makatipid, dapat hindi ko naman sinasabing isacrifice ninyo yung safety and comfortability niyo. Never. Kaya nga sabi ko, live within your means but within your needs, which is safety and comfortability. So, mag-settle kayo sa bahay sa kung ano lang yung kaya ninyo. So, nakadepende yan, mga Inday. So, kunyari, for example, ang kinikita ninyo ay 5,000 per month net, 6,000 per month net, 4,000 per month net. Magkano ba ang ipoportion ko dito para sa renta ko? And pag sinabi nyo ng 20% or 25%, mga Inday, wag na kayong mag-go beyond that. Okay? Wag pumili ng bahay nang naayon sa gusto lang. Kung hindi naayon sa kung ano yung kailangan, okay? At kung safe ba ito. Wag masyadong sobrang garbo. Wag masyadong mag-focus sa mga amenities ng isang apartment. For example, gym or swimming pool. Kasi hindi nyo naman yan araw-araw gagamitin. Real talk, again, inuulit ko, hindi nyo naman yan araw-araw gagamitin. O, di ba? Bongga. Tapos sasabihin nyo, ay, namamaximize ko yung benefits ng apartment ko, ganito, ganyan, eme. Okay? Pino-force nyo yung sarili ninyo na gamitin yung mga bagay na yon na mga amenities ng inyong apartment para ma-justify yung inyong gastos. O, di ba? Yun yung mas nakakaloka, mga Inday. Nakalimutan nyo na ba kung bakit kayo nandito sa Amerika in the first place? Nung bago kayo umalis ng Pilipinas, Saudi, Qatar, or kung saan man, your goal is to save money and put it in investment so that that money, your hard-earned money, can grow more. O, di ba? Nakalimutan na naman yung goal. Maraming mga tao dito ang nalilihis ng landas pagdating dito sa Amerika. 'Di ba? Nagpapadala sa mga ibang tao. Huwag kayong magpapauto at magpapadala sa ibang tao. Focus on your own goal.
Hindi yung pagdating dito sa Amerika is nakalimutan na yung goal yung bago umalis ng Pilipinas, Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Saudi, or kung saan man. O, di ba? Nakakaloka. O, di ba? Hindi na tumatawa si Nurse Kang, galit na. Hindi naman, nakakaloka lang. O, di ba? Huwag masyado. Iwasan yung mga subscription na hindi naman kailangan, mga inday. 'Di ba? Sasabihin mo, okay, binigyan ka ng subscription ng ganito, ganito yung bayad. Tapos, ifo-force mo ngayon yung sarili mo na gamitin ito every week, every 3 days, every day. Kasi nga, meron kang subscription. Alam nyo, niloloko nyo lang yung sarili ninyo. Niloloko nyo in a sense na pino-force ninyo ang sarili ninyo na gamitin yung service na yun kahit hindi nyo naman kailangan para ma-justify ang gastos ninyo. Remember, let's always go back to the point and reason why we are here in America. To what? To save money, invest it, and grow it. O, diba? Bongga. Huwag malilihis ng landas ng bonggang-bongga. Okay? So, dapat every month unahin ang ipon kesa sa kayabangan. O, di ba? Bongga. Ang daming matatamaan nito, Day. Ang dami na namang magagalit sa akin. Pero bahala nang magalit kayo sa akin. Yung mga mangilan-ngilan na mga subscribers ko na magalit sa akin. Ang importante, yung mga papunta pa lang dito ay maturuan ng tamang financial literacy. Charis, ano ka? Financial advisor? Ayun. Yun na, mga inday. Pangalawa naman, pagdating sa car, nakakaloka. Ito talaga ang pinaka-nakakaloka, mga inday. As in, naluloka ako. 'Di ba? Sabi ng isa, kailangan ko ng ganito, malaking sasakyan. Kailangan ko ng four-seater na sasakyan. Maganda yung legroom. Dapat Honda talaga. O kaya, ang gusto ko, Tesla talaga, mga inday. Nako! Alam nyo kung saan nanggagaling yung mga yan? Dahil sa inyong kayabangan. You want to please other people or you want to impress other people you don't even know and like. O diba? Wake up. Again, wake up. Ang dami na namang maiinis. Makaka-receive na naman ako ng mga unsubscribe. Pero at least, meron na, nababawi naman at nagsasubscribe naman. Alam niyo mga inday, pag ganito yung way ng pananalita ko, nakaka-receive talaga ako ng mga nag-unsubscribe sa akin or umaalit sa aking channel. Kasi masyado silang natatamaan sa mga sinasabi ko. O diba? Nakikita ko naman kung sino yung nag-unsubscribe sa analytics or kung sino yung nanonood every week. Kasi nga, nagre-review ako ng analytics kung minsan kasi pinapadalhan ako ng YouTube ng mga YouTube analytics O, diba? Kapag tinatamaan yung iba, umaalis sila. Pero okay lang yun, mga inday. Hindi ko naman kino-consider ang YouTube as a business or as a work. Ginagawa ko to because I wanted to spread information, useful information to everyone para hindi na sila mautok pagdating dito sa Jamaica or kung saan man. Nakakaloka. Ayun, pagdating sa pagdating sa car, yung iba kailangan talaga yung iba, naintindihan ko kung gusto talaga nila ng brand new, okay. Pero, hanggat sa maaari, kung makakapili kayo ng sasakyan na medyo okay naman yung presyo at medyo hindi nyo na kailangan mag-loan ng mataas at taasan yung inyong amortization, go for it. Okay? And wag na wag ikukumpara yung sarili. Like, ay, si bumili ng Tesla, kailangan ko rin mag-Tesla. Nakakaloka. Again, always go back to the main reason why you are here in America. Ano ba yung rason kung bakit ka napunta dito sa Amerika? Para makaipon and mag-invest and grow your money. Again, para makaipon, invest, and grow your money. Hindi yung kung ano-anong mga kayabangan ang iniisip mo. Charis! Ayan. Laging tatandaan, mga inday, kung mataas yung value ng sasakyan, mataas yung value ng sasakyan at saka bongga sports car o kung ano man, high-tech, hybrid yung sasakyan, mataas din ang insurance. Okay? That could lead you to a higher cost of living here in the US. Mas lalong tataas
yung cost of living mo dito, mga inday. Hindi ka na mabubuhay, day. Nabubuhay ka na lang for your bills. O, di ba? Alam nyo kung ako sa inyo, kung kunyari 4,500 or 4,600, kagaya ko, for example na lang yung bayad ko sa pinagkakasya ko lang, 2,200, yun na yung pinagkakasya ko sa buong isang buwan. The rest is covered by my is savings na yun. After everything na bills, pagkain, lahat pinagkakasya ko na. Kung hindi kaya, pinag-fit ko yung sarili ko sa ganong level. Kasi kailangan nating makaipon. Kung hindi rin naman tayo nakakaipon at wala rin saysay yung pagpunta natin dito sa Amerika, umuwi na lang tayo ng Pilipinas. 'Di ba? At least doon kasama pa natin yung mga magulang natin, kasama natin yung mga mahal natin sa buhay. 'Di ba? Nakakaloka. OMG. Ayan. Next na tayo mga inday sa pinakahuling portion. Ito yung pag-splurge ng bonggang-bongga, pagbili ng mga mahaling damit, sapatos, bag, or kung ano man. Mga inday, ito ang always yung tatandaan. Alam nyo kung ano ang tina-target ng mga high-end brands na mga yan? Especially ng mga Louis Vuitton or kung ano man. Lalo na dito sa Amerika, they are not targeting the very rich person or the billionaires. Hindi. Alam mo kung anong tina-target or ang anong tawag dyan? Ang marketing strategies ng mga yan? Ang marketing strategies ng mga yan ay nakadirekta saan? Ano yung target people nila? Middle class and poor individual who wants to look may tatamaan na naman. Ang tina-target, ang real na tina-target nila ay middle class and poor individual na kayang bumili ng mga damit nila or bag nila who wants to look and dress like what? A rich. Poor individual who wants to look and dress like a rich. O, diba? Nakakaloka. Mga impostorang mayaman, nakakaloka. ang dami na namang sasakit ng loob at tatamaan dahil sa mga vlog ko na to. Nakakaloka at nakaka-eme. Pero okay lang. Kung tinamaan kayo at gusto nyo mag-unsubscribe, okay lang po yun. Dead makills. Sige na mga inday, dito ko natatapusin itong na to. Pwede naman kayong mga inday, you can look comfortably or you can dress well nang hindi naman nasisira ang inyong budget. O, di ba? Bakit kailangan yung bumili ng $5,000, $6,000, $3,000 na mga mamahaling? Na-comment na lang mga inday. I would suggest na bumili na lang kayo ng gold kung gusto ninyo talagang mag-look rich. At least yung gold, tumataas yung value. O, diba? Bongga. So, yun lang mga inday. See you on my next vlog. Bye-bye!